po ako sa Lord kasi hanggang ngayon nandito po ako siyempre. Pagkatapos ng maraming problema, struggles, grabe nandito pa rin ako nakatayo. Naranasan ko po yung naranasan ng iba, yung mga positive po sa hobby. Reality po sa akin. Pero hindi po ako positive talaga, sa rapid lang po. Yung time na yun, kakala ko, ito na, tapos na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na yung huli, gusto ko na mag-worship sa iyo, buong lakas. Kahit na hospital ako nun, grabe, wala akong pakialam sa dadaan na tao sa akin. Sasabihin ng tao sa akin, nag-worship talaga ako. Sabi ko, Lord, kung ito na yung time ko, sabi ko, gusto ko sa'yo lang ako. Gusto ko manatili ako sa presensya mo hanggang sa huling hindi na ako gano'n. Grabe yung nauna sa akin, sabi niya, ang sakit ng yes, kasi, ulap niya, sabi ko, ano ba yun? Ano yun? Matanda yun, medyo may edad niya. Sabi niya, Toy, huwag kang gagalaw kasi pag gumalaw ka, lalong sasakit. Kasi pag pinapasok ko yun, iniikot pa yun. Nung naramdaman ko po yun, nung ako na po, sabi ko sa nurse, ate, hindi ko nakasan, sabi ko, dahan-dahan lang po. Sabi ko, nakapo na ako nun. Payak na ako kasi ang haba, parang mo itong bands na doble. Tapos ang tulis ng dulo niya. Nung pinapatingala na ako, ito na, pumapasok ko na, hindi ko pa nararamdaman eh. Ito na, nung ingikot, ang sakit, sabi ko na, napakakit ako sa upuan. Ang sakit sobra. Kasi parang naramdaman ko sa ko, lalamunan. Tapos parang nahiya pa nga kasi ng isipon-spon ko. Isipon-spon pa na lumabas, sabi ko. Lord, yung na lang yung result na lang yung hinihintay ko. Pagkakataon na ito na ba yun? Yung pagkakataon na makapasitive ako. Hindi ko alam bakit naipiso ako sa puso ko na hindi ako positive. Palaging nasa utak ko na hindi ako magiging hindi ako mapapahamak. Hindi ako katulad ng iba na babagsak yung pananampalataya, lalo mong umaangat. Sabi ko, Lord, ito ba yung way mo para bumalik ako sa iyo? Sabi ko sa Lord, bumalik ako sa iyo. Dahil tinatawag mo ko ulit eh. Ito yung way mo eh. Para tumawag ako sa iyo. Nagkasakit ako ng malindi. Dilagnak ako, sinipon ako. Tapos yun. Sabi ko, hindi na ako makabangon. Yung time na yun, lumulungan na ako. Sabi ko, ang sakit ng ganito. Yung akala ko, ako na lahat. Akala ko, eto na. Pero praise God, pagdating ng 3 days, nag-negative po ako sa akin. Kasi, grabe. Galing pa kawit ng result ko. Dinala sa amin sa laboratory. Dinala doon, sabi ko, praise God. Sabi ko na hindi mo ako papabayaan. Salamat po. Praise God. Kasi unang-una ba, pinigin mo po ako ng trabaho, gawa po ng pandemic. Nagtrabaho na kailangan ko na din ang pera ng pagkakakitaan, pagkakagastusan ng aking mga pangangailangan. Nagpapasalamat po sa Lord dahil binigyan niya ako ng ganitong pagkakataon sa araw na ito. Pinigin po sa araw-araw na binibigyan niya sa akin na blessing sa pamilya ko, sa pag-iingat niya sa akin, yun sa kalusugan ng mga pamilya, naglaw na po ng pandemic yung napabalitaan po natin ng COVID. So, nagpapasalamat po sa Lord at patuloy po siyang minataas dahil po safe po kami lahat sa bahay. Yan po. What's up, JGI? Woo! Hallelujah! Welcome na naman po mga kapatid. Ngayon po, sama-sama nating sambahin, sama-sama nating purihin, itanghal ang ating Diyos sa makapangyarihan. Sige kapatid, tumayo ka at purihin natin ang Panginoon. Naniniwala ko kapag dinagdara natin ang kantang to ng may buong pananampalataya, ang Diyos ay matatanghal at may lalagay sa
desisyon niya na siya ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Woo! Thank you, God. Diyos na kahit kataas-taasan sa aking puso ay nadarama.
Ama, Panginoon. Hallelujah, O God. And Lord God, ang tanging maibabalik namin sa iyo, Panginoon, ay ang papuri na meron kami sa aming mga puso. Ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati, Panginoon. At ang tanging maibabalik namin sa iyo, Panginoon, ang sabihin at itanghal at sabihin sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay at nag-iisang buhay na Diyos na meron kami na kayang kumilos, magbago, magpagaling, gumawa ng kamangha-manghang bagay. Kaya Lord God, at ang tanging magagawa namin ay maibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa pupuri, pupuri, o Diyos. Ang aming alay ay katsamba. Kanuwang hatian, kanuwang hatian, buong kalangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka ng ating mga puso. Ikaw, O Diyos, ang aming alay. Aming alay ay katsamba. Kaluwalhatian, kaluwalhatian, buong kalangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay nagsamba. Kalahatian, buong kalangalan, kapangyarihan mo walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming awit, hindi ng aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Tanggapin
Diyos. Simula, Panginoon, sa aming mga puso, maging sa mga nanonood na sumasamba ngayon, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluwalhati sa iyong pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Kamusta mga kapatid? So, yon talagang nakakatuwa dahil first time ko pong makapagsalita sa inyong mga harapan. Hindi man po tayo face to face, no? Pero kinakabahan pa din po ako. Ayun. So, kamusta na po kayo? Gusto ko po sanang tanungin niyo po ang ating mga kapatid kung kamusta na sila, yung ating mga katabi. Yun. So, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakalaking oportunidad na makapagsalita sa inyong harapan. At talagang nakakatuwa ang Panginoon dahil nagagamit na po ako. At natutuwa rin po ako sa Panginoon dahil ngayong quarantine po talagang may nasisharean po akong aking kaibigan na talagang tinutulungan ako ng Panginoon para sa kanyang buhay. Kapag siya ay may problema, lagi siya nagtatanong, Elaine, ano ba yung binabasa mo sa Bible na verse, ganyan. So, parang napapasalamat ako sa Panginoon dahil sa ganoong paraan ay nakakapag-share pa rin ako at nagagamit ako ng Panginoon. So, bago po tayo magsimula, nais ko po sana tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, O God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil muli kami makakapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip at aming mga tenga, Panginoon, sa aming pakikinig sa iyong salita, Panginoon. Lord, gamitin mo ako bilang tagahayag mo, Panginoon, ng salitang ito, O God. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, bigyan mo kami ng knowledge and wisdom, O God. Itago mo ako sa iyong likuran, O God. Lord, ikaw na po ang bahala, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Titin po natin ngayon ay, where is the way to find peace? So, yon. Are you bothered, mga kapatid? Are you scared of something? Do you have doubts? Are you looking for an answer or are you lost? So, samahan niyo po akong basahin at buksan po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin ito sa Numbers 11, verse 11 to 15. He asked the Lord, "Why have you brought this trouble in my servant? What have I done to displease you that you put the burden of all these people on me? Did I conceive all these people? Did I give them birth? Why do you tell me to carry them in my arms as a nurse carries an infant to the land you promised on earth to this ancestor? Where can I get meat for all these people? They keep wailing on me, to me. Give us meat to eat. I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. If this is how you are going to treat me, please go ahead and kill me if have found favor in my eyes and do not let me face my own ruin." So, dito po si Moises po yung nagsasalita sa Panginoon nung siya po ay inutusan ng Panginoon na at may kasama po siya 600,000 mga tao at katulad po ng mga Israelita, no, tayo po ay nakakapagreklamo. Meron po ba tayo mga tanong? May tanong ka ba na hanggang ngayon ay hinahanap mo? Like, katulad po sa binasa natin, why? What? Did I? Where?
How? So yan. Yan po yung mga tanong na katulad po ng mga Israelita na tayo po ay nakakapagreklamo kaya di tayo nakakapagpatuloy sa lupang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Siguro po dahil sa mga tanong na mga yan ay sa kasalita, reklamo natin, ganon, sa Panginoon, di na natin naririnig yung mismo sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi natin naririnig yung instruction sa atin ng Panginoon. Kaya siguro tayo ay nakakalakad sa maling daan at nakakapagpatuloy sa maling mga gawain. Kahit ako po dito, mga kapatid, ay natamaan din, no? Dahil alam ko rin po sarili ko na ako po ay nakakapagreklamo sa Panginoon. So, pasearch po tayo sa Lord talaga na baka isa po ito sa mga dahilan kaya di tayo nakakapagpatuloy sa Panginoon. May isa pa po akong tanong, no? Nag-aalinlangan ka ba? Nangangamba? At kailangan ng tulong ng Panginoon? Kung isa ka dyan, alam mo kapatid, kilala ka ng Panginoon. Alam niya ang laman ng isip at puso mo, kilala ka niya. Kaya ano pa mga kapatid, lumapit na tayo sa Panginoon. May pointers number 1 po tayo. Prayer to God. Sabi po sa 1 Thessalonica 5 verse 17 to 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sabi po sa SOAN, kung naaalala po natin, praying is enforcing the will of God. At dahil nakipag-isa na tayo sa Panginoon, isa sa mga pagsunod sa Panginoon ay pananalangin at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kung alam niyo po na ang Lord ay nung nagkatawang tao siya, no, lahat ng kanyang gagawin ay tinatanong niya sa Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa ay may kasamang panalangin sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nananalangin, laging nananalangin, ay lahat ng mga bakit mo, lahat ng mga tanong mo, lahat ng mga hindi mo malaman na sagot, mapapalitan ng Lord. Let your will be done. Lahat ng paano, Lord, ikaw ang sentro ng buhay ko. Ikaw ang maging pattern ng buhay ko. Kung alam niyo po ang kwento ni Pedro, noong siya ay nakakulong, hindi ko po kasi alam yung mismong verse nito, pero nung siya po ay nakakulong at paparusahan po siya ng kamatayan, ang kanya mga kapwa-alagad po ay mataimtim na nananalangin upang tulungan si Pedro. So, nung gabing iyon, nakalaya si Pedro. So, talagang sa mataimtim na pananalangin, tinupad ng Panginoon ang kanilang panalangin. Dininig ng Diyos at naghimala ang Diyos. Kaya't nung gabing yon, kung alam niyo po yon, no? Nung gabing pong yon, ay nakawala at naligtas si Pedro sa tiyak na kapahamakan. Yun po ang isa sa mga example ng kapangyarihan ng pananalangin, at marami pa pong mga halimbawa sa Bible at isa po yan sa mga halimbawa. So, letter A po, God is always available. So, basahin po natin ang Matthew 7 verse 7 to 8 or Mateo 7 verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay makakatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Kahit pa ganun tayo makasalanan, napaka-faithful pa rin sa atin napaka-faithful pa rin sa ating mga buhay ang ating Panginoon. Alam ko po karamihan na sa atin ay alam na yung kwento ng the prodigal son, kung saan yung tatay po
ay may anak na dalawa. At yung papaikliin ko na lang po ito, no? Nung bunsong anak ay kinukuha ang mana ng ama kahit buhay pa ito. So, edi kinukuha niya yung mana at binigay ng kanyang ama. At siya'y umalis at pumunta sa malayong lugar upang ilustay ang lahat ng pera sa mga maling bagay, maling bisyo. At dumating po yung point na doon sa lugar nila ay nagkaroon ng tagutom. At wala na po siyang choice kundi magtrabaho sa isang babuyan. At dumating na din po sa kanyang buhay, dumating po sa point na kinain niya po yung kinakain ng baboy. At dahil walang-wala na siya, bumalik siya sa kanilang bahay. At nakita niya ang kanyang tatay na sumasalubong sa kanya at siya'y niyakap ulit. So, nagulat yung lalaki, syempre sabi niya, hindi na po ako karapat-dapat, ako na lamang po ay inyong alipin. Ngunit hindi pumayag yung tatay. Pagkus binigyan niya pa ng alahas, ng sandalyas, ng damit, pinaghanda ng pinagkatay ng lechon. So, ganun din po sa atin ng Panginoon. Kahit po tayo ay ganun na lang, ang mga nagawa natin, kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo ay humanap, tayo ay makakatagpo. Kapag tayo ay kumatong, tayo ay pagbubuksan. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na napaka-faithful sa ating mga buhay. So, letter B po, God is listening. Basahin po natin ng Jeremiah 33 verse 3. Sabayan niyo po ako. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Nakikinig po talaga sa atin ng Panginoon, sa ating mga inahin sa Kanya. Ano ba hinihintay mo, mga kapatid? Take your time to ask God to say anything that you wanted to say to Him, and He will not ignore you. No? Buti pa si Lord, hindi ka ini-ignore, pero si Crush ignore sa'yo. O, san ka pa, mga kapatid? Kay Lord ka na lang, di ba? Hindi ka pa niya iiwan, hindi ka pa niya pababayaan, at faithful pa siya sa iyong buhay. So, ano po ba yung mga bagay o gusto ng Panginoon na gawin natin? So, samahan niyo po ako sa Jeremiah 6 verse 16. Tumayo kayo sa panungkulang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. So, tumayo, magmasid, alamin ang pinakamabuting daan. Alamin po natin yan sa pointers natin number 2. Stand by the roads. Basahin po natin ulit ang Habakuk 2 verse 1. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Letter A po, look and be watchful. So, yon. Ang mga kapatid, in spiritual welfare po ha, ang pagmamasid ay hindi lang po siya literal na pagtayo at pagbukas ng ating mga mata. It can be praying. Sino po ba nagpe-pray dyan? Amen. Worship. Sino po nag-worship? Seek the Lord. Sino po nagsisik sa Lord? And stay in His presence. So, maaaring sa mga oras na ito, mga kapatid, gising tayo, no? Pero tulog tayo in spiritual. Kaya minsan, kung kaya't mga kapatid, ginigising tayo ng Panginoon ngayon talaga. At sinasabi niyang, arise, awake, stand firm, and be watchful of God. So, yun, no, tandaan po natin yan. It can be praying, worship, seek the Lord, stay in His presence, and be watchful of God.
Letter B po, learn the good way. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. So, kung ano po yung mga nakaraan natin, huwag na tayong bumalik doon at lumingon pa. May nag-preach po sa church na let go and let God. Alamin at hanapin natin ang pinakamainam na daan na kailanmay di natin pagsisisihan, which is si Lord, which is ang Panginoon. So, letter C po, find the rest for your souls. Therefore, if anyone is in Christ, a new creature, the old things pass away, behold, new things have come. Yan po ay tingin ko po. Therefore, is anyone is in Christ, a new creature, the old things pass away, behold, new things have come. Muling pinaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay bago ng nilalang. Let the rest of your life be the best of your life. At alam nyo, ang tanging daan ay makikita lang sa Panginoon. Malapit na po tayong matapos. Ito po ang ating conclusion. John 14 verse 6. Alam ko po, karamihan po sa atin ay alam na ito. Sabayan niyo po ako. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ni Jesus. Yung peace na hinahanap mo, mga kapatid, ay matatagpuan sa nag-iisang daan, which is ang Panginoon. Isa tayong espiritu, mga kapatid, tandaan po natin, isa tayong espiritu, hindi dapat tayo magpa-apekto sa mga nasasabi o sinasabi ng ibang tao sa ating mga buhay. They can persecute us, they can also kill us, but not our spirit because we are a spirit. Baliwala ang buhay natin kung wala ang Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Basahin po natin, sabayan niyo po ako sa Jeremiah 16. Muling nagsalita sa akin si Yahweh at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupaing ito. So, hindi po to literal na hindi ka magkakaanak dito sa mundong to or mag-aasawa. So, ito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon na sundin ang kanyang command sa lahat ng gagawin na dapat lahat ng gagawin natin ay dapat isinasangguni natin sa Panginoon. Kung mapapansin niyo po dito sa verse 2, huwag kang mag-aasawa o kayo magkakaanak sa lupain ito. So, ito po ay hindi po literal na pag-aasawa, ha? Tandaan po natin, marry not the world and kill your emotions. Tandaan po natin, mga kapatid, at ang emotion po ay matuksuhin po niya, lalo na sa mga kabataan. Ano po ang mga dapat natin gawin? Be watchful, mga kapatid. Tandaan po natin yan. At we can find the peace na hinahanap mo. At yun lang, mga kapatid. Nawa ay marami tayong natutunan at maraming salamat sa pakikinig. God bless, mga Gia. I miss ko na po kayo. At yun, so closing prayer na po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God. Ang tinuruan mo kami, Panginoon, na kung paano manalangin, Panginoon. Tinuruan mo kami, Panginoon, na ikaw nga ay nakikinig, ikaw ay faithful and just, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming muling lumakad, Panginoon, sa tamang daan, O God. Lord, tulungan mo kami maging be watchful. Lord, talagang magmasid kami, tumayo kami muli, Panginoon, at Lord, alamin namin yung tamang daan, Panginoon. Talagang turuan mo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil
patuloy mo kaming tinuturuan, ginagamit, O God. Lord, talagang alam ko, Panginoon, simula pa lamang ito, Panginoon, at marami ka pang plano, marami ka pang gagawin sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, O God. In the name of Jesus, Amen. God bless, God bless mga kapatid. Dumako na po tayo para sa prayer number 1. Ipanalangin po natin yung mga kabataang naliligaw at napapagod spiritually. Ipanalangin po natin sila na matagpuan nila sa Panginoon yung kapayapaang hinahanap nila. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, dalangin ko po ang bawat kabataan sa mga oras pong ito, Panginoon. Inilalapit ko po sila sa trono mo, especially sa mga kabataan, Panginoon, na naliligaw at napapagod spiritually sa mga oras pong ito, Panginoon. Hayaan mong matagpuan nila sa iyo yung kapayapaan, yung kapahingahan, Panginoon. Hayaan mong matagpuan nila sa iyo, Panginoon, yung pag-ibig na hinahanap nila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, maraming kabataan hinahabol ang pag-ibig, Panginoon. Pero Lord, ang isang katotohanan, yung tunay na pag-ibig ang humahabol sa amin, Panginoon. Kaya naman hayaan mo na maunawaan namin, Panginoon, kung ano ang tunay na pag-ibig, kung ano yung tunay na kapahingahan, Panginoon, kung ano yung tunay na kagalakan. Dinadalangin ko po, Panginoon, sa bawat kabataan na magkaroon ng puso na handang sumunod sa iyo, Panginoon, handang magpagamit sa iyo, Panginoon, Lord God, handang ialay ang buhay sa iyo, Panginoon, bilang isang buhay na handog. In the mighty name of Jesus, Lord, naniniwala po ako na meron kang magandang plano para sa mga kabataan, Panginoon, na meron kaming malaking parte para sa kaharian mo, kaya ganun kami kagrabe tirahin ng dyablo, kaya ganun kami kagrabe atakihin ng dyablo, Panginoon, para mahadlangan ang magandang plano mo, Panginoon. Pero Lord, sa mga oras na ito, hindi po ako pumapayag, Panginoon. Hindi po kami pumapayag, Panginoon, na aagawin ng dyablo kung ano yung ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nahahadlangan ng dyablo kung ano yung magandang plano na ibinigay at nakalaan para sa amin, Panginoon, Lord God. In the mighty name of Jesus, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na sa bawat kabataan, Panginoon, mangibabaw ang salita mo, na sa bawat kabataan, Panginoon, Lord God, makita kung ano yung Diyos na meron kami, Panginoon, Lord God, sa pangunguna ng banal mong Espiritu, Panginoon, magawa namin kung ano yung dapat naming gawin, Panginoon. Masunod namin kung ano yung dapat naming sundin, Panginoon. Masunod namin kung ano yung gusto mo bilang mga kabataan, at hindi kami sumunod base lamang sa nakita namin. Hindi kami sumunod base lamang sa nararamdaman namin, base lang sa emosyon namin, Panginoon. Bagkus sumunod kami, Panginoon, kung ano yung gusto mong gawin namin. Sumunod kami sa mga salita mo, sumunod kami sa instruction na ibibigay mo, Panginoon, Lord God. Dahil Lord, naniniwala kami kung ano yung bagay, Panginoon, na gusto mong gawin namin, hindi kami magsisisi kapag sumunod kami bilang mga kabataan. Kaya Lord, hayaan mo sa bawat kabataan, magkaroon kami ng puso na handang makinig, sumunod sa mga sasabihin mo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, na handang magpagamit sa iyo, Panginoon, mightily. Naniniwala po ako, Panginoon, Lord God, na kahit gaano nakakapagod, kahit gaano kami tirahin ng dyablo, Panginoon, naniniwala po ako, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Ikaw ang laging sasalba sa amin, ikaw ang laging magliligtas sa amin at magbibigay ng kapayapaan. Kaya Lord, sa mga oras na ito, hayaan mo na maibalik yung alab ng pananampalataya bilang mga kabataan, yung alab ng pagsunod, yung alab ng pagpapagamit, yung alab ng pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, O God, humihingi po ako ng tawad, Panginoon, kung marami sa aming mga kabataan na dala ng pandemya, na nawala dahil sa pandemya, Panginoon, nanlamig dahil sa sitwasyon na nakikita namin, Panginoon. Humihingi po ako ng tawad, Panginoon, sa kalagitnaan po ng bawat kabataan na nanlamig sa kanilang pananampalataya, Panginoon, at ibinabalik po namin yung alab ng pananampalatayang ibinigay mo, Panginoon, at hayaan mong muli naming maranasan yung init ng pag-ibig, Panginoon, kung paano ka namin unang minahal, kung paano namin naramdaman yung unang pag-ibig, Panginoon, kung paano namin naramdaman yung unang pagkakilala namin sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus.
Jesus, naniniwala po ako, Panginoon Lord God, na meron kang gagawin at meron ka nang ginagawa sa aming mga kalagitnaan, Panginoon. At Lord, ang kailangan namin gawin maghintay, ang kailangan namin gawin makinig, ang kailangan namin gawin bilang mga kabataan sumunod, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father God, Jesus, hallelujah, Panginoon. Lord, Father God, Jesus, Lord, sa dalangin kong ito, Panginoon, hayaan niyo, Father God, Jesus, na ang aking puso ang magsalita, Father God, Jesus, at hindi ako, Panginoon. Lord, samahan niyo ako sa panalangin kong ito, Father God. Lord, itinataas ko po sa inyo, Father God, Jesus, ang aming bansang Pilipinas, Father God. Lord, kami ang mga anak mo, Father God, ang mga anak mo, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, kami proteksyonan mo, Father God. Dahil, Lord, sa mga nakikita ko, Father God, Jesus, Lord, papakabataan, Father God, matanda, Panginoon, Lord. Lord, kanya-kanyang gala, kanya-kanyang pag-inom, Father God, Jesus, Lord. Lord, nakalimutan ka na nila, Father God, Jesus, ngayong panahon ng pandemic, Father God. Lord, nakalimutan na nilang manampalataya sa iyo, Father God. Lord, yung pansamantala, Father God, Jesus, na pagkulong sa amin sa loob ng aming mga bahay, Father God, Jesus, at nanalangin sa iyo, Father God, Lord, nalimutan nila yun, Father God. Lord, nalimutan nila, Father God, Jesus, ang coronavirus, Panginoon. Nalimutan nila na nasa gitna kami ng pandemya, Father God, Jesus, Lord. Lord, hallelujah, Father God. Lord, nanalangin ako sa inyo, Father God, ng mga taong ito, Father God, Jesus, mga tao, Father God, Jesus, ang mga anak mo, Panginoon, na iyong tawagin, Father God, Jesus, at muling manampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw muli ang kanilang tawagin, Father God, Jesus, Lord. Lord, alam ko, Panginoon, na hindi naging solusyon, Panginoon, ang pag-inom, Father God, Jesus, ang pagre-rebelde, ang paggagala, Father God, Jesus, para sa pandemyang ito, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang tanging solusyon, Father God, Jesus, Lord. Give us more protection, Father God, Jesus, for the coronavirus, Father God. And Lord, hindi lang yun, Panginoon, Lord. Lord, nais ko, Panginoon, at alam kong nais mo rin, Father God, Jesus, natawagin kami isa-isa, Father God, upang lumapit sa iyo, Panginoon, magpakumbaba, Father God, humingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, nais mo ang gawin yun namin, Father God, Jesus, naming mga anak mo sa Pilipinas, Father God, Jesus, Lord, dahil kami ay hinirang mo, Panginoon, Lord. Lord, hallelujah, Panginoon, alam ko, Panginoon, in the name of Jesus, O God, na balang araw, Panginoon, Lord, yung balang araw na yun ay malapit na, Father God, Jesus, mawawala at mapupuksa ang coronavirus sa bansa namin, Father God. In the name of Jesus, O God, I claim it, Father God, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, Panginoon. Lord, kiniklaim ko rin, Panginoon, ng mga bawat tao dito sa aming bansa, Father God, Jesus, ay matatawag mo, Panginoon. Lahat kami ay mananampalataya sa iyo, Father God. Kiniklaim ko yun, Father God, Jesus, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus. I claim it, Father God, Jesus, your holy blood, Father God. Thank you, Father God, Jesus, thank you. Maraming salamat, Panginoon, Father God. Lord, kiniklaim ko na rin po yung protection, Father God, Jesus, and yung healing for our nation, Father God, Jesus. Thank you, Jesus, thank you. In the name of Jesus, oh God, I pray. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, lumalapit ako sa mga oras na ito sa iyong harapan at patuloy na tumutulong sa iyo, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, kung mananalangin ka sa akin, sasagutin kita, Lord. Pinangahawakan namin, Panginoon, ang sinabi mo ito na sa bawat pagtawag ng iyong mga anak, Panginoon, Lord God, hindi ka mo mabibigo, Panginoon, Lord God. Pag sasagutin mo ang aming panalangin sa iyo, Panginoon, Lord God, Lord. Nilalapit namin, Panginoon, ang bawat pamilya, Lord. Hindi man namin alam, Panginoon, yung pinagdadaanan ng bawat isa. Pero, Lord, dilingin sa iyo, Panginoon, Lord God, yung mga bagay na aming pinagdadaanan. Alam mo, Panginoon, Lord God, yung pagsubok ng bawat isa, yung struggle, at yung nararanasan, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw yung magpo-provide, Panginoon, Lord God, ng anumang pangangailangan, financial man ito, Panginoon, ng wisdom. Ikaw yung
magbigay ng aming pananampalataya at patuloy pang pag-alamin ang aming puso at ang aming relasyon sa iyo at sa aming pamilya sa bawat isa, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, na yung unity, Panginoon, Lord God, ay mas maging matibay pa sa loob ng pamilya, Panginoon, Lord God. Patuloy mo itong ipinapatupad, Panginoon, Lord God, sa loob ng sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Ikaw yung manguna at tumabay. Alam namin, Panginoon, Lord God, nakasama ka namin. Alam namin na ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Alam namin na ikaw yung Diyos na nagbubuo ng anumang nasira at nagbubuhay ng anumang napatay at nagbabaling ang anumang ninakaw sa amin ng kaaway, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, Lord God, dahil meron kaming Diyos na nilalapitan sa oras na may pinagdadaan ng aming pamilya. Salamat dahil meron kaming Diyos na makakapitan sa oras na hindi na namin kaya, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, dahil ang aming pamilya, Panginoon, Lord God, ay nananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God, at patuloy mo kami binibigyan ng pananampalataya upang magpatuloy at lumakad sa kalooban mo, Panginoon, Lord God. Salamat din, Panginoon, Lord God, sa JJ family na isang blessing, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God, sa bawat leaders, Panginoon, Lord God, sa core, Panginoon, Lord God, na ibinigay mo sa aming buhay. Ikaw yung magbigay pa, Panginoon, Lord God, ng kalakasan sa kanila, Panginoon, Lord God, at ng wisdom, Panginoon, Lord God, kung paano pangangalagaan ang tulad naming mga miyembro, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyo dahil hindi ka nagbabago, Diyos. Lord, salamat nga dahil ang church, Panginoon, Lord God, na kinabibilangan namin, Panginoon, Lord God, ay sinasamahan mo sa bawat pagsubok ng mundong ito, ng bansang ito, Panginoon, Lord God, na hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil lagi ka nandyan, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na lahat ng lalamig, Panginoon, Lord God, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, Lord God, ay muli kang mararanasan, Panginoon, Lord God. Lord, ito yung panahon na hindi uso ang pagbabackslide, Panginoon, Lord God. Ito yung panahon ng pagbabalik loob sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, Lord God, dahil may pangako ka sa JJ na muli namin mararanasan ito, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, Lord God, dahil sa pagbalik namin, Panginoon, Lord God, sa actual, Panginoon, Lord God, na pananamba sa iyo, Panginoon, Lord God, ay makikita namin, Panginoon, Lord God, yung mga taong inilalagay mo, Panginoon, Lord God, yung mga taong, Panginoon, Lord God, na pinapaabot mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, sa nangyaring ito, Panginoon, Lord God, hindi kami, Panginoon, Lord God, bumagsak, kundi sa nangyaring ito, Panginoon, Lord God, mas lalo pa kaming manampalataya, mas lalo pa kaming magtiwala, Panginoon, Lord God, dahil, Panginoon, marami ka nang ginawa sa JJ, Panginoon, Lord God, na kamangha-mangha, Panginoon, Lord God, kaya wala nang dahilan, Panginoon, Lord God, para magduda pa kami, Panginoon, Lord God, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, Lord God, dahil ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, ikaw yung Diyos na mahabagin, ikaw yung Diyos ng pag-ibig, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, Lord God, tinitignan namin, Panginoon, Lord God, kung ano yung pinagtagumpayan namin noon, kung ano yung naranasan namin sa iyo doon, kung ano yung pinagdaanan namin, pinagaling mo kami, pinalaya mo kami sa financial break, sa financial, Panginoon, Lord God, at inalis mo kami, Panginoon, Lord God, sa mga mundong bagay, Panginoon, Lord God. Inaalala namin yung mga bagay na yun, Panginoon, Lord God, at ganun mo kami pinagtagumpay, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, anumang nararanasan, Panginoon, Lord God namin, hallelujah, Lord, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, Lord God, at lagi kami dyan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, Lord God. Patuloy mong palakasin ang iyong mga anak, Panginoon, Lord God, sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Kahit online service lang kami, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, malaya ka namin mararanasan at patuloy kaming makukuhaw sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, dahil lagi ka nandyan upang samahan kami. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, Lord God, at tinahakin namin yung katagumpayan, yung pangako mo sa bawat pamilya, at sa JJ Bumaltan sa Panginoon, Lord God. Alam namin na hindi ka nagbabago at alam namin na
pangangailangan ng bawat isa. Sa iyong lahat ng panunin pagsamba, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you. Let me run the race of time with your life enfolding mine, and let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, oh my comfort.